6:30 nang dumating si Drew. Si Sanya ang nagbukas ng pinto at waring natigilan ng binata. Parang hindi ang nobya ang inaasahang makikita. Parang hindi kasi masayang makita ako. Himig nagbibirong sabi ni Sanya. Akala ko lang ay wala ka pa. Bahagyang kumunot ang noo ni Sanya. Ang kalkula mo mauuna ka pa rito. Bahagyang umiling si Drew. It doesn't matter, anito. Bihis na ba si Tasha? Tumingin ito sa gitna ng salas at nakita niyang nakatayo malapit sa sopa. Ready na kami. Anis Sanya na lumihis sa pinto para makapasok si Drew. Baka gusto mo munang uminom kahit kape, sabi ni Tasha. Hindi na. Formal na sabi ni Drew. Mas gusto kong lumakad na tayo. Kinuha lamang niya ang bag sa silid at umalis na sila. Isa sa pinakamalalaking bahay sa Makati ang tinitirhan ng tiya Solly ni Drew. Napipintahan ng kulay puti at berde at may maluwang na bakuran. Mangilan-ngilan lamang ang mga bisita. Malalapit na kamag-anak at kaibigan di umano ng balong babae. Halos lahat ay may kaya sa tingin ni Tasha. Malapit agad ang loob ng 62 taong biyuda kay Tasha. Sa buong panahon na kasayahan ay siya lagi ang kausap. Yang si Drew halos sa aking lumaki. Pagkukwento nito habang nakatingin kina Drew at Sanya, may kausap na ibang panauhin sa lawn. Tingin ni Tasha ay pinakikilala ni Drew sa mga iyon si Sanya. Ang parents ho niya, tanong ko. Bata pa siya nang mamatay sa plane crash ang daddy niya. Ang mami niya naging abala sa negosyo, kaya sa akin na lamang siya naiwan. Kapatid ko ang mami niya. Nang mag-high school siya nag-asawa ang mami niya. May 2 kapatid sa inayang si Drew. Malalaki na rin at parehong nasa States. Kailan lang sumama na sa bunsong anak ang mami niya, kaya masasabing nag-iisa na rito si Drew. Ayaw namang iwan yung bahay niya sa Corinthia. Akong pilit na pinalilipat doon ng Jusky. Ang swerte ni Sanya na isip niya. Kung si Drew ang magkakatuluyan, sigurado ng magandang buhay. Kaibigan mo nga ba yung kasama niya ha? Nagulat na napatingin siya sa kausap. Hindi niya namamalayang nawala na rito ang atensyon niya sa saglit na pag-iisip kanina. Oho, sabi niya. Bahagyang napailing ang matanda. Maang na napatitig siya rito. Hindi rin magtatagal ang isang yan. Pagpaumanhinan mo ako, honey. Bakit hunin niyo nasabi yun? Alam ko, malalaman ko kung kailan seryoso sa isang babae o hindi ang pamangkin ko. Lihim siyang nalungkot para sa kaibigan. Tama palang pakaramdam nito noon pa man. Hindi gaanong seryoso si Drew sa pakikipagrelasyon. Pero bakit nga niligawan pa si Sanya in the first place? Mag-aalas 10 na magpaalam sila. Sana kahit iwanang okasyon ay bumalik uli kayo paminsan-minsan. Sabi ng tiya ni Drew nang ihatid sila sa Maygit. Basta ho may pagkakataon, anis Sanya. Una siyang inihatid ni Drew saka itinuloy sa mariking na si Sanya. Paminsan-minsan nakadarama siya ng pag-isa sa buhay, ng pagkabagot, ng kalungkutang hindi niya maipaliwanag. Kaya nga may mga pagkakataong kapag ganun ang mood niya, ay hindi agad siya umuwi. Sa halip mag-isa siyang namamasyal. Kahit naman palakad lamang sa loob ng isang malaking department store, ay okay na sa kanya. Nalilibang siya sa mga nakikita. Nang araw ng Sabadong iyon ay sa Ayala Center siya nagpunta, nang maramdamang hindi pa niya gustong umuwi ng pag-isa sa inuupahang apartment. Sawa na siya sa mga nakagawi ang puntahan sa Caloocan. Gusto naman ay ibang tanawin. Nag-window shopping siya sa 2 malalaking department store sa pusod na iyon ng Makati. Nang mapagod ay pumasok sa isang chicken house na kilala dahil madalas magpa-advertise sa mga babasahin at telebisyon. Minsan-minsan lang namang mangyaring ititreat ko ang sarili ko na isip niya. Bakit hindi pa doon sa the best? Gusto niyang matawa ng maisip na maaaring the best na ang tingin niya. Sa pook na ito pero sa ibang sanay sa mga ganitong pook. Karaniwan na lamang ang pagkain sa ganitong lugar. Pinag-aralan niya ang o-order sa menu. Nang makita niyang palabas ng isang pinto si Drew, naka-formal ito ng suot. Nagtama ang tingin nila at alam niyang pareho silang nagulat. Lumapit agad sa mesa niya ang binata. Anong ginagawa mo rito? Masayang tanong nito. Kakain ng hapunan. Sabi niya na hindi pa rin makapaniwala sa pagkikita nila. Ikaw anong ginagawa mo rito? May mga kausap ako sa function room sa Majestic Lounge. Tingnan nito ang pintong nilabasan kanina para ituro ang kinaroroonan ng mga kasamaan. Pagkuway bumaling uli ito sa kanya. Bakit nag-iisa ka? Ganito naman ako talaga kung minsan. Naglilibang kahit mag-isa. Pero ang layo nito sa inyo Ewan ko nga kung bakit dito ko naisipang maggala. Saglit na natigilan si Drew. You did not happen to know I'm here, did you? Natigilan siya. Bakit iisipin ni Drew na posibleng narito rin ito? May tumawag daw kasi kanina sa opisina, sabi ng sekretary ko. Ang sabi pinsan ko raw, nagbigay ng phone name. Wala naman akong ganong pinsan. Sinabi tuloy ng sekretary ako na dito ako matatagpuan dahil may meeting ako. So, anong so? Ikaw kaya yung pinsan na hinihintay kong dumating dito?
Of course not. Napangiti si Drew. Iminuwestra ang dalawang kamay na tila pinapayapa siya. Huwag kang magalit. Hindi ko naman sinabing ikaw yun. Teka, tumingin ito sa suot na relo. Matatapos na ang meeting namin in 10 minutes. So, kung hintayin mo kaya ako rito, we'll have dinner together. Total naman ay narito ka na. Pero akala ko ba'y sa loob kayo? Kapag ang kaharap mo'y pares ng mga kausap ko, mawawalan ka ng ganang kumain. Puro problema kasi ang maririnig mo. Take it from me, I'm a businessman. Kumindot pa sa kanya si Drew na tila nagbibiro. Kitang-kita iyon ang kadarating at ngayon ay palapit sa kanyang si Sanya. Tingin ni Tasha na mula si Sanya sa galit. Well, pasarkastikong sabi nito na halatang pinipigil lamang ang emosyon. May usapan ba kayo rito? Kunot noong tanong ni Drew. Wala. Kayo may usapan ba kayo rito? Wala rin. Kung gayon, si Tasha tumingin kay Sanya. Nagkataon lang na nagkita-kita tayo rito, diba? Alam ni Tasha sa likod ng ngiti ng kaibigan ay may iba itong iniisip. Naisipan mo rin mamasyal na mag-isa. Si Drew, ganun ba ang dahilan Tasha kaya narito? Take note, sabi ng isip ni Tasha. Dahilan ng sinabi ni Sanya na para bang gawa-gawa lamang niya ang rason kaya naririto siya. Aalis na ako. Iwas na lamang niya bago may mangyaring hindi maganda. Nasa pampublikong lugar pa naman sila. Pero paano ang dinner na? Oo nga naman Tasha. Nakaismid na sambot ni Sanya. Paano ang dinner na pinag-usapan niyo? May pupuntahan pa ako. Sabi niya tuloy-tuloy nang tumalikod. Kahit walang balak ay napasakay siya ng taxi pangambang sumunod pa sa Sanya at Drew. Lumayo-layo lamang siya ng kaunti at sumakay na sa isang bus na pamalabon. Halos kasunod lamang niyang dumating si Sanya. Kapag papalit lamang niya ng damit nang marinig ang mga katok nito, mararahas at sunod-sunod ang mga katok. Napabilis tuloy ang lapit nito sa pinto. Natigilan siya nang makita ang galit sa mukha ni Sanya. Hindi pa man niya ito pinapapasok ay tumuloy na. Isinara niya ang pinto at inihanda ang sarili sa isang komprontasyon. Akala ko ba'y ayaw mong akitin si Drew? Nakapamewang na tanong nito nang harapin niya. Nakatayo si Sanya sa gitna ng salas, parang isang leong handang manila ng kalaban. Ayoko talaga. Malamig na tugon niya. Ayaw mo pala nang nakaharap ako. Anong gusto mo'y talikuran? Pinigil niya ang sarili na magalit. Gusto pa rin niyang manatiling magkaibigan sila ni Sanya. Hindi ko plinanong magkatagpo kami kanina, Drew, kung yan ang iniisip. Mahinahong paliwanag niya. Kung napaniwala mo si Drew ako hindi, Sanya pwede bang makinig ka muna? Ikaw ang makinig. Nakadama siya ng pag-iinit ng mukha ng surutin ni Sanya. Tapos na ang katangahan ko, no? Bukas na ngayon ang mata ko. Hindi talaga kita kaibigan. Hindi ko alam kung anong ginawa mo kay Bobby. Sa talikuran siyang binrik niya ako dahil sa'yo. At si Eman, talagang gusto mong akitin siya. Tinulungan pa kita nang akong mag-suggest na testingin natin siya. Gustong isara ni Tasha ang pandinig sa masasakit na akusasyon ni Sanya, pero hindi niya magawa. Malinaw ang mga katagang binibitigiman nito na sumusugat sa kalooban niya. Iling siya ng iling na pinipigil na lamang niyang maiyak. Si Drew, huwag mong pakailaman si Drew. Kaya nga ba parang anino na akong nakasunod niya sa bawat galaw niya? Parang nahuhulaan kung may binabala ka. Tumigas ang anyo niya. Ikaw ang tumawag sa opisina niya na nagkunwaring pinsan niya, diba? Paano mo nalaman? Naghihinalang tanong ni Sanya. Umabot na ba ron ang pagtatapatan ninyo ng nobyo ko? Ikaw ang gumagawa ng multong katatakutan mo, Sanya. Hoy, sinurot siyang muli ng dalaga. Sa pagkakataong ito tinabig niya ang daliri nito. Natigilan si Sanya pero ibinalik din agad ang galit sa inyo. Kasi nga may duda na akong may nangyayari sa likuran ko, kaya ako nag-iimbestiga. Halos pasigaw na sabi nito. O di ba't nahuli ko naman kayo? Bahala ka sa gusto mong isipin. Basta nasabi ko na ang totoo. Layuan mo si Drew, Tasha. Kung hindi, magkakalintikan tayo. Pagkasabi niyo ay tumalikod na si Sanya at nagmamadaling tinungo ang pinto. Nanlalabo ang kabuuan nito sa paningin ni Tasha. Hindi na kasi niya napigil ang pagbagsak ng luha. Wala na siyang kaibigan. Nabuna ang ilang taong pinagsamahan nila ni Sanya. Hindi siya nagtaka nang malamang nag-pull out na si Sanya ng mga order. May iba na raw kukunin ng supply na mas mura ayon kay Aling Miling. Tumango lamang siya at hindi na nag-usisa. Bagay nakakatuwa kaya nahalata ng matanda na may nangyaring iba kaysa sinabi ni Sanya. Hindi naman ito nagtanong at lihim niya itong pinagpasalamat. Ang mga customer na rekomendado ni Drew ay patuloy pa rin namimili sa kanila. Minsan pa nga ay nagdala uli sa Highmark na ibang customer ang binata. Ano bang nangyari sa inyo ni Sanya? Tanong nito nang ginagawa na niya ang resibo sa opisina. Wala, pagkakailan niya. Kung hindi nang dapat dito sa Sanya, malayong sa bibig niya magmula ang totoo. Pati nga ako'y pinipilit na ilipat na lang ang mga dinala kong customer dito sa bago na yung binibilhan niya. Sabi ko lang ay nakakahiya sa iyo. Naisip ko tuloy, kakatuwa na siyang kaibigan mo mismo hindi na nahiyang lumipat sa iba. Hindi siya nagbigay ng paliwanag o posibleng dahilan kung bakit nagawain ni Sanya.
Sigurado kang walang nangyari sa inyong dalawa. Nanonood ang tingin ni Drew. Nanunuri at waring may gustong pag-aralan sa ekspresyon ng mukha niya. Wala nga, sabi niyang pilit pinatunoging kaswal ang tono. Malaki rin ang nawawalang tubo sa Highmark kung sakaling mag-pull out din ang mga customer na rekomendado ni Drew. Naisip niya kapag mga gabing nakahiga na siya papaanto. Sana ay hindi mainganyo ni Sanya ang binata na pilitin sa iba mamili ang mga kaibigan nito. Hiling na lamang niya sa pag-iisa. Pero tiningin niya kay Sanya hindi titigil ng kakukulit kay Drew. Dahil habang may kaibigan itong namimili sa Highmark, ibig sabihin may posibilidad pa rin na lagi nilang pagkikita ng binata. Isang bagay na titiniyak minang kagalaitihan ni Sanya. Dapat ngayon pa lang ay handa na niyang kalooban sa posibleng pagpupull out ng mga customer na rekomendado ni Drew.